Sa Kristiyano, ang unang aral, mapagpakumbabang loob. Kay anak ka, kay asawa ka, kay babae ka, kay lalaki ka na asawa, kay ikaw ay magulang, kay ikaw ay anak. Halimbawa, ikaw ay kapitbahay o kamag-anak. Pag mapagpakumbabang loob, nagkasala yung iyong kapwa, magpapatawad ka, nagpapakababa ka. Kahit na ikaw pa ang may katwiran, kahit ikaw pa ay tama, alang-alang sa yung mawala na yung masamang loob, mawala na yung pait, magpakumbabang loob ka na lang. Yan. Kaya yung salita ni Kristo, mapalad ang mapagpakumbabang loob, malawak po yan kung iisa-isahin natin mga kapatid. Ang pagpapakumbabang loob, nagkasala yung kapatid mo, uunawain mo, papatawarin mo. Siya ang may sama ng loob, ikaw pa ang pupunta sa kanya. Yun po ay act of humiliating oneself. Nagpapakababa ka, umuunawa ka sa nagkasala sa iyo o sa mayroong sama ng loob sa iyo. Ang pagpapakumbabang loob po, hindi ibig sabihin yung yuyuko ka lang, hindi. Matututo kang magpatawad, matututo kang umunawa, matututo kang magtiis, matututo kang magbigay ng pagkakataon o pataan sa kapwa. Yan. Yun po gaya ni Kristo, sabi niya, ako'y may mapagpakumbabang puso. Marunong siyang magpatawad. Unang-una niyang iniaalay sa tao pagpapatawad dahil mapagpakumbabang puso siya, ang offer niya magpatawad agad sa tao. Yung lumalapit sa kanya, pinapatawad niya. Ngayon po ang mga tao, ang natutunan natin, pagka merong kang katwiran, parang palagay mo, ikaw ang tama, ayoko kayo makausap. Pataasang loob yun Hindi pagpapakumbaba yun Merong ganun po. Siguro, naintindihan nyo naman ang ibig ko sabihin Merong mga tao mataas ang isip, ayaw magpapatawad, ayaw uunawa, hindi mapagpakumbabang loob na gaya ni Kristo. Sabi pa nga nung isa, minsan narinig ko huwag kang papakita sa akin. Merong gano'n, mga pag nag-aaway. Ang pangunahing aral ni Kristo, pagpapakumbabang loob Yun ang unang-una niyang binanggit sa maraming aral. Ang una niyang itinuro sa mga alagad, mapagpakumbabang loob. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit